Welcome po sa ating 365 Daily Devotion with Pastor Russell Ocampo, and yung topic po natin for today is kasalanang walang kapatawaran. And yung topic po natin for today is blasphemy against the Spirit, and makikita po natin to sa Matthew chapter 12 verse 31 to 32. And so I tell you, every kind of sin and slander can be forgiven, but blasphemy against the Spirit will not be forgiven. Anyone who speaks a word against the Son of Man will be forgiven, but anyone who speaks against the Holy Spirit will not forgive it, either in this age or in the age to come. So, sa Tagalog po, kaya't sinasabi ko sa inyo, mapapatawad ang anumang kasalanan at paglapastangan, ngunit hindi papatawarin ang mga paglapastangan sa Espiritu Santo. Sino mang magsalita laban sa anak ng tao ay papatawarin, ngunit sino mang magsalita laban sa Espiritu Santo ay hindi papatawarin, maging sa panahon ngayon at sa magiging panahon pa. And ngayon po, i-share ko naman po yung mga natutunan ko sa naging topic po natin for today. So, sa teaching po, nagkaroon po doon ng 3 characteristic of blasphemy against the Spirit. So, yung first teaching po, it is the sin of equating the Holy Spirit with Satan. So, ito po yung mga kasalanan na akala natin is ano po siya sa Holy Spirit, pero hindi po natin na alam na yung kasalanan po na yun is nanggagaling sa mga kalaban ng ating Panginoon. So, sa second teaching, it is the continuous rejection of the Spirit. So, kung patuloy kang gumagawa ng kasamaan, ito na yung parang rejection ng Holy Spirit sa katawan mo, na hindi niya na tinatanggap yung Holy Spirit na binibigay sa atin ng Panginoon dahil nga sa kasalanan na nagagawa mo na. So, sa third teaching, it is the commitment by the hardened heart. So, ito yung mga commitment natin na kung saan yung puso natin every time na ginagawa natin yung mga kasalanan na hindi kalugod-lugod sa Panginoon, is hindi na tayo nagigilt sa mga ginagawa nating kasalanan, na hindi na tayo nakokonsensya sa mga ginagawa nating bagay na yun. Ngayon naman po sa application po. So, first application, do not worry about accidentally committing blasphemy against the Spirit. So, wag po tayo mag-worry sa mga ibang mga minor incident na kasalanan sa nagagawa natin, dahil hindi naman natin tinatalikuran yung parang banal na espiritu ng Panginoon ay binigay sa atin, ganon. So, sa second application naman po, differentiate the works of the Spirit from the work of Satan. So, iba natin yung ibinigay na kapangyarihan sa atin ng Panginoon sa kapangyarihan na galing kay Satan, gaya ng mga mahuhula or yung mga nagtatawas-tawas. Hindi yun work from God. So, wag natin siya i-compare na sabihin natin na galing yun sa Panginoon, which is super mali, dahil galing nga sa kalaban yung kapangyarihan na yun. Tawag dun is the black magic, diba? So, sa third application naman po, discern the Spirit work through the Word of God. So, yung mga nakikita natin na gawa ng Panginoon na miracle sa buhay natin, iayon natin siya sa salita ng Panginoon, sa mga nababasa natin na nanggagaling yun dahil sa kabutihan at sa salita na nababasa natin sa Word of God, sa Bible. So, ngayon po, proceed na tayo sa discussion. So, sa discussion po, how can we differentiate the work of Holy Spirit from the work of Satan? So, madi-differentiate naman po natin yung mga bagay na yun. Kung, for example, nagkaroon ka ng biglaan sa buhay mo ng
hindi mo inaasahan na nagkaroon ka agad ng bahay, lupa, kotse, or anything na kayamanin sa buhay mo. And then, bigla itong nawala. So, ibig sabihin nun, work ni Satan yung nangyari sa'yo. Dahil kung work of God naman yun, hindi ka pababayaan ng Panginoon na mawala lahat ng mga bagay na yun sa'yo. Dahil alam niyang pinaghirapan mo. Pero kung hihingi ka ng tulong ng galing sa masamang espiritu or sa mga kalaban ng ating Panginoon, sa isang iglap, mawawala lang lahat ng meron ka. So, ayun yung differentiate ng work of God sa work of Satan. So, ayun lamang po for our today's discussion. Thank you for watching.